Okay na, okay na. Morning sa ating lahat. Meron ba tayong bisita? Ano po ba? Wala naman. Ryan ba yun? Ryan, no? I see other. Anong oras na po? Late ba ako? Medyo. Kasi na po. Hindi lang sa nag-overtime ako sa birthday. Meron din traffic. Mabilis lang po si Noel, pero hindi natin maiwasan. So, the time is 11. Ang aking pong sinishare sa inyo ay serye. So, Roman 8, mga wala nung linggo. Dahil nakapag-introduction ako last Sunday, Roman 8. Hindi ko nakaya ulitin. Pero papasuin ko yung iba. Yun sa mga wala nung Sunday. So, part 2 po ito. Same title, but part 2. Okay. Naalala po nyo na siniri po natin yung first weekly exposition. Ito, tinutuloy ko lang po. Ngayon, nasa verse 17 po tayo. Alam niyo naman po, ang estilo ng pag-aaral natin, di ba? Verse by verse. So, ewan ko yung iba ba, hindi sanay, hindi ko ma-issue tayo sa word. Alam po ninyo, isa ang susi sa paglago upang lumalim ang isang Kristiyano sa kanyang ang salitaan mismo. Remember, kahit mawawala, pag sinabi mong Kristiyano ka, sa isang malalim na kahulugan, ang ibig sabihin dito, meron kang relasyon sa Diyos. A new family, new relationship with the Lord. So, kailangan naiintindihan ko na yan. Ako ang katoliko ko dati. Wala ko yan Diyos. Wala ko Jesus Christ. Pag ganitong magpapasko na, siyempre meron tayo tinatawag ng tradition. Naniniwala din ako sa Diyos. In fact, ang school ang pinasukan ko, Catholic University dati. Ibig sabihin, familiar ako sa mga bagay religion sa Diyos. Kaya lang, ang problema ko noon at ngayon, dati ang Diyos sa akin ay yung kebabo. Ito mo. Okay? Mas gagawa kang maya. Pero ang ngayon, ang kaibahan ay personal na relasyon sa Kanya. I know Him, kilala ko siya, kilala niya rin ako. Yan ang kakaibahan na gusto kong maintindihan natin kung bakit may relasyon ka sa pamilya, may relasyon ka sa anak, may relasyon kaibigan, kanino man. Pero higit sa lahat, kailangan meron kang relasyon sa lumikha sa iyo. Hanggat hindi tayo nakakabalik sa Diyos, magkakalat lang tayo sa buhay. Remember that? Ang tao, ayon sa Bible, ay isang taong tupang ligaw. Bale yung taong malilili. Malilili ka, alangang direksyon. Ganun, generally, ang sabi ng Bible, sa lahat ng tao, all have sinned and fall short of the glory. Ako, kayo, it doesn't matter kung matanda kayo, bata kayo, sino man kayo, basta tao, sabi ng Bible, lahat tayo ay nawawalang lupa. Okay, ipinanganak tayo sa daigdig na ito. Kaya ako ginaganito, dahil itong ating siniserya sa 1 Peter, it's all about our new relationship. Bagong relasyon sa Diyos. Ang Diyos ngayon ay hindi mo na siya kinakapa, hindi mo na siya tinitignan na para bagang tayo. O tinatanong minsan sa buhay natin, nakilala natin ang Diyos na ito ay isang totoo, buhay. Ang tawag po dito, madalas natin sinasabi, ang Diyos ng Biblia. Okay?
Hindi yan Diyos ng Katoliko, hindi yan Diyos ng sinasabi ng reliyon, hindi yan Diyos ng sino man, hindi Diyos mismo ng Bible. So, babasahin ko sa inyo ang ating teksto sa 1 Peter chapter 1. Okay. Kasi kailangan kong basahin, okay. So, 17 tayo ngayon. Naalala nyo, ilang buwan na ang nakaraan, nag-start tayo sa verse 3. 2, 4, 5, 6, so nasa verse 17 tayo ngayon. Okay? Part 2, kung inyong tinatawagan bilang ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo ng may takot sa panahon ng inyong pangingibang. Let's pray po. Pray lang po may magagawa kami namang Diyos. Bawat isa sa amin. Walang magagawa ang sermon na ito kung di po kayo kikilos. Kayo ang nakakikilala sa bawat puso, lalaki, babae, nakaupo sa buhayan ito. Pakilayan mo ang iyong sarili, Panginoon, at kayo may kakayanang magkilala. Alam niyo naman po, pagdating sa spiritual, napakahirap mag-concentrate bawat isang tao. So, sa awa po ninyo, Panginoon, tulungan mo kami na doon, makinig sa inyong salita. At ikaw ang aming marinig. Ano man ang nilalaman, ano mang katotohanan ang hinihanda mo sa tugtog nito. Hiningi po namin sa inyong Ama, bigyan mo kami ng puso na nakikinig, tenga na nakikinig, puso na nakahandang tumanggap ng inyong banal na salita. Hayaan mo ang inyong salita ay dumaloy sa amin at magsabog ito sa amin ng liwanag. Hindi lang namin makita kayo, o Diyos, makita rin namin. Makita namin ang iyong pag-ibig, makita namin ang iyong kabutihan. Makita namin na ikaw ang totoong Diyos. Kahit hindi ka na nakikita, ay nagsasalita at nakikipag-communicate sa tao sa pamagitan ng iyong salita. Pangalan ni Jesus. Amen. Okay, part 2. Ang ating title ay The Need of Holy Fear. Okay. Verse 17 ito. Okay. Nakikita nyo ang talatang ito, ang title na ito ay nakikita nyo ang tulak sa atin. Ito ay praktikal na gagawin ng isang tao may relasyon Diyos. Alam niyo naman, madalas kong sinasabi po sa inyo, sa mga taong estudyante ng Bible na nag-aaral sa ating kasulatan, sa Bible, kapag tapos natin naiintindihan ang ginawa ng Diyos, which is doctrinal, yun ang ating celebration, meron po siyang practical. Yes po nyo? Okay, sa akin po, maririnig nyo ito, kayo pa basta-basta susunod ng Diyos na iyo ay hindi dyan, inggawa na pa ng Diyos ay hindi pwedeng magsimula ang tao sa Diyos. Ang Diyos ang nagsimula. Okay? Kaya nga, napakahalaga sa isang tao seryoso sa pananampalataya, hindi lamang siya ay lumalakad, kundi nakikinig, inuunawa. Okay? Minsan mo po yung pagkakataon ng luklok po mga yan. Tagalog, bukas mateta na. Okay? So, anong ibig ko sabihin dito? Samantalahin natin ang pagkakataon. Kapag nakinig ka ng gusto. Unawain mo, baka nga naman ay binibisita ka ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang salita. Remember yung sinabi ni Jesus Christ, mga nakikinig na hindi inuunawa ay pinupuntahan ni Satanas at ninanakaw yung binhing nakasip. Okay? May ibig sabihin nun, kapag kayo ayaw mo po nakinig ng salita ng Diyos, wala kayong makikinig, isipin niyo ito, unawain ninyo ang inyong pinag-iigan. Ako man, wala ko, ang magsalita yung Diyos kaya taong audible.
Daramdaman, pagsalita yung Diyos, okay, normal, kayang pang-unawa, kitang-kaintindihan mo. Hindi ko pa kaintindihan. Hindi ko pa higit yung sarili ko. Hindi ko pa higit yung Diyos. Understanding ito. Kasi ang taong mangmang, ang taong hangal, na sinasabi ng Proverbs, ang sinasabi ng Bible, ang taong hangal, hindi siya marunong higit at unawa. Kaya kung galang ka rin taong mamalagwa So yung taong mamalagwa, kaya nakalabagi ay mangmanging tao ito. Magmamadali kang pagpalain ka ng Diyos, magmamadali kang ikaw ay tugunin ng Panginoon, hindi ka muna nakikinig. Discern, search, listen. Kaya lang sabi ng Bible, di ba, may pandinig ay kinig. So pagtsagaan nyo kung pakinggan, sabi dahil ito yung salita ng Panginoon. Okay? E dito natapos natin yung verses 3 to 12. Celebration yun. Yung 3 to 12 ng 1 Peter chapter 1, yun mismo ang ginawa ng Diyos sa tao at pangako. Ang yaman nun. Sabi ko, pauman nila, hindi ko na uulitin. 3 to 12, the doctrinal side of this book. Okay? Alam niyo ba ginawa ng Diyos sa inyo? Kanita mong magsalita, to God be the glory. Great things He has done. Tutuya po ito. So, anong ginawa ng Diyos? Ang yaman po ng celebration. Kaya nga narito po tayo, hindi lamang sa ating sarili na gusto lang natin umaten. Narito tayo to celebrate what God has done for us, to make us His own forever and ever. Kapampangan ng gayto ba? Ito yung gawa ng Diyos. Gawa na ng Diyos yung pamagligtas para kang sarili na maging kayang kapilan. Kasi datang po ka ng Aldo, akit tayo yung Diyos Datang po ka ng Aldo, kung tatamo, kitantok na in-repair na ng Ginoo. That's why, yung totoong Kristiyano ay matatapos matay. Yung kamatayan kayong Kristiyano, pakinabang iyo, kasi talagang, at yun yung ginawa ko rin. Kung may kilalang gano'n po, alam mo mamatay na kala na kanina. Talagang sa Kristiyano, hindi siya gano'n. Okay? Why? Dahil nga, sa ginawa ng Diyos. So, hindi ko nababasahin yon. Now, ang tawag natin doon sa verses 3 to 12 ay mga Christian privileges. Manwala kayo po itong Kristiyano ka at yung anong privilege ka. Wala ka. Po tayo isipan nyo, kapilya ngayon, buluwagan ngayon, pabayad siya kaya kayo. Pag inisip nyo ng pagtitipo ng gawain ng Panginoon pabigat sa inyo, yun nyo. Yung bili ko ngayon, mukha sa'yo yung mag-preach, mukha sa'yo durin. Mapamig, pastor kandang bulag, o aso, tao Bakit mo? Kaya manos lagi, by nature, masasabuntok yung tao, lalo na kayong spiritual. Am I right? Masasabuntok. Masaya ting mga pastor tao, sakripisyo, and yet parang ako, privilege niya Privilege. Sabi mo, mapagal ko Pero po kayo, ba't betis? Pupulay higit. Amaya kapagaling, paano mapilit yung masora ka ako yun? Dadakit ka na ako. Driving mo, sacrifice yun. Nakita na. Doon nyo rin, manatod ka na ako. May ngatuan na, no? Kinukula, Ano? Bawa, biyan po. May mating meron. Pero privilege yun. Sabi ko, okay ko po, sa'yo. Kaya baba, po, yung ginuyang. Privilege yun, masakit? Yes. Bleeding sacrifice. Yung mag-preach siya masakit? Nangyayari siya, mag-isakit, tabalo kayo. Yung magsalita, mag-deliver, masyado Uy, po itong mag-aral na. Atin niya bambak na yan. You get my point? And yet, kahit na mahirap, bleeding sacrifice. Yeah, privilege. Yung iba sa inyo, ewan ko, may commute lang mo, siguro nakalakaw-gewa, masakit din po ang gawain. Pero kahit gano'n kahirap, kapag alam mo ang ginawa ng Diyos, malaki. Balo yun. Naman kaya ganang tao, makaharap ng salita ng Diyos ba na Sunday?
Kanyang panahon ko, Sunday, inuman niya ka na ako. Yang ako po, Christian. Kaya, siyempre, mag-aaral kang from Monday to Saturday, para ka, Sunday, happy-happy yan. Kaya hindi mo, siyempre, mang ka nun. So, napunta kayo dito ngayon, yung iba sa inyo nagising, pumunta rito, siguro yung iba sa inyo madalayo. Hindi nyo alam, bilang isang Christian. You know why? Kasi nga, ang pinag-uusapan natin ay ang Diyos na lumikha at nagligtas sa atin. So, dahil sa relasyon natin sa Diyos, nagkaroon tayo ng patong-patong na pribileyo. Eh, kung ano sabihin dito, ulitan kayo, sinabi ko no reto, 3 to 12, naging First Peter. Okay, now, dito kayo makinig, okay? I-quote ko lang ito kay William Lamb. Hindi ako nagkakamali, kundi si Voltaire, William Lamb. Meron siyang ganitong sinabi. Okay, kung maalala ko. Sabi niya sa kanyang sinabi, with great privilege comes great responsibility. Ako man yung English yun, pero tatagalogin ko at kakamapang. With great power comes great privilege. Eh, what yun? Ayaw ba niyang Spider-Man? Okay. Makasulit ka rin. Yan, tinanggap yung power is Spider-Man, get niyang power. Siyempre, Spider-Man, ka-superhero ka eh. Okay. Huwag mong kalilimutan, sabi nung kanyang uncle yata yun, meron kang kapangyarihan, kakaiba ka, pero meron kang magbigay. Great power comes great responsibility. In Kristiyano, din yung power. In Kristiyano, din yung privilege. Eh, lalatyan yung salitang born again. But, hindi dyan. Born again, born again. Hindi dyan. Ang isang taong ipinanganak ng second birth, isang hiwalang galing sa langit. Miro mo, di panganak ka, puro meron katawan. Any birth, second birth, physical, spiritual, himala yun. Sino may gawa nun? Diyos. Eh, magpasko na naman. Pabulikan din yung kanilang paskuing, hark the herald angels sing, at suka rin salitang second birth. Ang ipanganak ka, physically, wapibait ka, kailaman, kantadong mo, kangina mo, okay. Saya. Pero itong ibait na ka rin Diyos king kayang sarili. Ngini, bilang Christian, pamilya na ka rin Diyos. Your relationship with the Lord, with God. Pamilya na ka rin Diyos, muli sa ganito, hinggang pribileyo, muli ating karelasyon ng Diyos. Kanano po, pastor, kanano po, brother, wala ko relasyon ng Diyos, you are without hope and without Christ. Kung wala kang relasyon sa Diyos ngayon, ang hinahantay mo lang is judgment. Wala kang hinahantay. Siguro, pagkamalanda ko minsan, dahil nga anak nini, nung yan lang maging Christian, alalang future din. Kaya tuwa. Kaya sabihin kong future is the eternal glory. Ano sabihan na ng Bible? Remember, sabi ko ba this din, important in education, but salvation is more important than education. Remember that? You agree? Important ding mag-aral. So, kung wala yung anak tao, okay, papag-aral mo rin. Ay, anything, go to mag-aral. But remember, bilang Christian, salvation is more important than education. So, Pastor, ka-spiritual na, sasabihin kaya mo po kayo, say salvation gawa niya rin Diyos. So, relasyon kay Diyos. So, ikuha tayo ito. Kung merong mga pribileyo sa buhay natin, comes great responsibility. Kung merong doktrina, kung merong ginawa ang Diyos, ano naman ang gagawin mo? Yan ang punto. Okay? Di ba naligtas tayo sa pamagitan ng faith by believing what the Scripture says about salvation? Believe that. Now, living by that belief. Ako, pakatama kay salida. Importante nga tao, aliwalid ang nangat sa kaya ako. Anong pangalan kay Master, makapag-preach ko sa salisek ng pangalan. Importante nga tao na ang panwala na. Yan ay pili ni Diyos.
John 8:28, 29, anong sabi ng mga Pharisees, mga Hudyo sa panahon ng Christ? Panginoon, ano ang dapat namin gawin para magawa namin ang ipinagagawa? Anong sabi ni Jesus Christ? Alayang pagawain Ginoo. That this is the work of God, is that you believe ang kayo'y sumampalataya sa kanyang sinugo. Intindihan niyo po? Ibig sabihin nun, hindi ko naman sinasabing walang gagawin. Sinasabi ko lang na, importante sa tao, ano ang panwalan mo? Hindi kaya ang panwalan mo kita, doon ka mabubuhay. Living by that belief. Please listen to me. Please listen to me. Of course, good works are important. Okay? Naramdaman nyo ko, church activities, important nila rin. Okay? Church attendance, church membership, good works, importante yan. Fellowship, service, importante yan. Resulta yan ng genuine Christian profession. My friend, remember. Church, good works cannot make anyone a Christian. Eh, nakagawa ng Kristiyano, ning gagawa mo. Gawa na, maging Kristiyano yan, galigtas siya yung tao, may eternal life yan, may karadasyon yung Diyos, huling sasampalataya. Christianity is Christ. Of course, ulitin niya, good works are important. But then, era agawang Kristiyano ning good works. Era kadalaban mo, ning maya pagawa. Ang makapagdiligtas, makakapagdala lang sa'yo sa langit. Malyari may kanakang 1:8 na rin kaya. First Peter, Andrew, ay Dave, sorry. Wala yata sa Bonesa. Ay, Denisa. Sana, magtualingi ko yung mga aral. Ayan yung Kristiyano, na hindi ninyo siya nakita ay inyong iniibig. Sino yan? Jesus Christ. Our faith, yung kinatang pananampalataya, it's in person. Alay kang gawa, alay kang activities, alay kang church, alay kang fellowship, at sukang Christ. Na hindi nyo nakita ay inyong iniibig na bagamat ngayon ay hindi nyo siya nakikita, gayon ngay inyong sinasampalatayanan na kayo'y nagagalak na totoo ay ganap. Hindi masayon at puspos ng kalwal. At yan. Totoo, ang Kristiyano, habang tumatagal, minsan lalong humihirap ang buhay. Pero tamo, isa sabihin, masakit na din. Sabihin namin, Christ is coming. Ako po, pasensya, ala ko pong galang pipag-build ng tayo, milabas. Because the Christian's future is more glorious than his past. Ang pag-uusapan natin is to look ahead, look forward. Look in faith. Lawan tayo, Jesus, datang niya, impis sabihin namin, aliwa ito, matiyan ako kayo ni, sakitan ako kalili. We're not looking for that, we're looking for Him. We shall see Him as He is in Kristiyano, eh nga, pisasadyan ng milabas. Yung pisasadyan ng Kristiyano, at kung puro tutuwa ako, lalo kong papalikin sa pagyan. Kaya kabisang mo kaya nga itong iti, uling masakit, ali. Buri mo yung akin lang natin. Yan, malino? So yan ang Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay isang tao umiibig kay Jesus Christ. Ang relasyon niya sa persona ng Panginoon. Remember that Christianity is Christ. Bakit dili lang po ay super candy? Kung magluto kayo, palo-palo alam mo yan. Kung makarinig sila, kahit na meron tayong gano'n. Kasi naparito tayo, hindi mo pa magluto. Kung manasakit ka na, tayo mo yung takiti para mag-tibog. Takiti to know Christ. To know in Jesus Christ. Listen. Karina ako ata, magluto lang para kaya ka, di ko ito nga naman nakaran ng yung luto. Hindi. Eh ba, nakikinig yan doon dito sa tape.
Hindi niya tamangan. Walang kwenta yan. Tamangan mo, physical yan eh. Salamat kaya kayong magluto, at hindi gagastos kaya kayo. Pero, mas magsanay kayo, mamangan, magsanay kayo, mga spiritual. Thank you, ating bonus, ating bama, mamangan ko naman. Pero, sakit na, nung tayong kaladwan, nag-enjoy lang magluto rin, nga rin, alam, nag-enjoy yung alam, hindi yan. At yuta mo kaya di, alayan gawa yung pastoring, mag-preach kanino, may pangaralan na alam mo heaven. Alayan gawa. Kaya kayo manasakit, pupurianda kayo, kukomenda kayo, ulit, mapapagal kayo. Rurugo, kaya kayo nita kayo, di para magluto. Tako kayo di, listen. Oh, we have this bright relationship with the Lord Jesus. Eh, kayo mo pang hindi dyan, pastor. Eh, bakit hindi ka? Eh, diyan nga tama mga. Isa nga tama mga na. Nung sakali. Thank you, nung ating food. Pero, importante kaya mag-upa spiritual. Kaya makapag-sacrifice. Kaya sabihan ko yun, gusto betis yan eh. Pero manang kayo, magluto, merienda. Kita ka ako, ng minsan. Please na ako. Kaya lang makapagati ang service. Ano kaya pulutan? In issue can church in Diyos. Our business is God. Who God is. Magkaroon tayo ng deeper understanding. God is worthy. Is holy. Narito tayo upang sambahin ang Diyos. Alang VIP kaya kasama mo kayo. See? Alam VIP, balik ko dyan, narito tayo sa ayan, upang sambahin natin at alalahanin natin ating kinaalala kung ano ang sinasabi. See? Hindi nyo siya nakita, ba'y kiti Jesus Christ. Pero ano sabi dyan? Sisim tayo. Jesus Christ. Kapag trust, huli mong matuana ka, huli mong makainana ka. Dali, kung turudutwa na kayo sa pantayanan, ang ating lumang, sabi nga, ang panlabas, nabubulok, subalit yung paloob natin pagkatao. Kasi maka-glorify kang Jesus Christ, yung magduda kayo, yung malulungkot, yung mader yung problema, yung mababagot, yung sitwasyon mo ganyan. Maka-glorify yung ganito, may kakasala ka pa eh. So, dapat supposed to be, you rejoice in the Lord always. Totoo yung nga pong ginawa eh. Nano man yung sitwasyon, though I walk in the shadow of the valley of death, I will fear no evil. So, podang duman po yun, at sumugin, ikuway kang giray tulugan, kaya importante palang yung tawon, nandito yung panwalan. Yes. Read 1 John chapter 5, verses 9. Please. Basta niya kayo ba dito? Importante, ulitin kayo, importante, unanong at sukira, importante kayo. Living by that belief. Ito na yun. Ito na yung practical. Gawin verse 13. With great privilege comes great responsibility. Paano ko mabubuhay? Kamanwala, ang tiniyang magkabye, ang ating relasyon ng Diyos. Ang tiniyang magkabye. Ano yun? Verse 13. Ayan o. Kaya inyong bigkisan ang mga baywang ng inyong pag-iisip na maging mapagpigil kayo at inyong ilagak na lubos ng pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo sa pagkakayag ni Jesus Christ. Ano ibig sabihin niya? Live in hope. Yan ang practical. Yan ang command. Okay, naniniwala ako sa Diyos. Okay, ang ginawa ng Diyos sa akin, okay, paano ko ngayon maniniwala at mabubuhay? Sabi niya, live in hope. Mabuhay ka sa pag-asa. Yung Kristiyano po, ingaman-wana ng Bible, kaya atin yung blessed hope, atin yung valid hope, atin yung living hope, atin yung solid hope. Hindi pwedeng, kahit anong mangyari sa Kristiyano, putulan mo ng ulo, ang isang mananampalataya, pero siyang pag-asang hope. Why? Why? Si Jesus Christ siya Jesus Christ our hope. God is a God of hope. Ang Bible kaya natin binabasa at pinapag-aralan upang
itulak tayo sa isang pag-asa. So, practical ha. Okay, sabihin nyo, practical. Baka na yung magkabing Kristiyano. Pati kong pag-asa, Nino, I'm very hopeful. Be hopeful. Ano yung pangalawa? 14. O, ano sabi dyan? 14. Nagaya ng mga anak na matalibay. Di ba naman dito? Wala ba yung translation dyan? Yung ginagamit natin ba? Dyan? Yan lang siya. O, sige. Okay, verse 14. Tulad ng mga masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa masasamang pagnanasa na inyong kamamahan o ina. No ka rin ka dapat maging aktibo kay Bien. Obey God. Live in obedience. Bawasan mo yung reklamo. Bawasan mo yung magtangi. Bawasan mo yung magduda, mag-alinlangan. Live in obedience. Kaya yung masyado magreklamo kay church. Okay, mapagal, maranon, makanya sakripisyo, agatan, obey God. Live in obedience. Kaya nga, dati hindi ka naman anak eh. Di ba? Wala tayong relasyon sa Diyos. Anong tawag sa atin ng Bible? Talipatas. Ang tawag sa atin ng Bible nung hindi tayo Kristiyano, rebel, sinners. O ngayon, Kristiyano ka, o ano ka? Masunuring. Hallelujah. Sabihan niya ako ng ginini. Obedient children. Obedient children. Kanyaman ko ata, abigay nga itong katao, masunurin na rin. Kanyaman ata ka na ako. Lalakas ko, mabless ko. Hindi. May inspire ko. Abigay yung tao, despite na ng sitwasyon, susunod siya kang Ginoo. Wow! Hallelujah! Kasi rin yung kaya bali, ima kayo, tatang kayo, may kaanak kayong susunod kayo. Eh, heaven? Aliway heaven. Heaven. May kami ang bro kay church, obedience. In church. Obedience yun. Alang reklamo, for as long as nasusunod niya yung pamunuan kaya salita ni Diyos. Sunod ka. Imumurining Ginoo kayang tao, sa lahat ng bagay, sunod ka. Anyway, may binoto yung presidente. Hindi may binoto. Kaya kayo eh. Robot ng presidente hanggang sakot ka. For as long as na yung mani mo, lalabag yung kasalanan. Kaya gana-gana bang manungkulan yung gobyerno, Rigo? Hindi. Pero huling-hiling manungkulan, isasadya ng Bible ko is to submit. It's supposed to be. Isa ng problema kay church na yan eh. Kung susunod lang ng membro. Kanya mabayad, balo na kaya. Lalo na yan yung parang naiti, busy lang yung tao. Kaya kung ano ba, sabihan ko yung panahon tao. Yung problema, yan naman masyadong kabayad ng isa. Ang hindi ang tagal mas no. Ano ba, kaya lipunan. Kaya traffic, kaya naman, kaya naman. Kaya naman sana masyado, nung susunod na ng tao. Kaya sila, bilang masunuring anak. Kalagay, Christ sunod kayo katama. Nung ngayon kasunod ng Christ, kaya sunod kayo ka. Bakit? Di Christ. Kaya nga ang tawag sa kanya, Lord. Pag sinabing Panginoon, siya nag-uutos. Walang sinusunod ng Diyos. Siya ang Diyos. The most high God is God. Ang tao lang ang gano'n. Ay, wala, tingkan na ang tao ini lalang ng Diyos upang sa Kanya'y sumunod. Ang anak niyang nabayubay sa krus upang ang sala ng tao ay matubos. Agyang na yung sitwasyon tamo kayong biyer, yung metong tamong laging isipan, kaya pastor, kaya layman, kaya sinuman tayo, is bilang kasunuring anak. Ayan, nirelasyon tamo kayong Diyos yun. Ama kita, tumatawag ako sa iyo, anak mo ko, tinawag din ako para maging
rin. Ang nag-preach kaya kami din kay Sunday School. Ginina na dito emphasis yung salitang humility. Ako ba? Siyempre, karakter na yung Kristiyano, ay tunanan ng Diyos yung tao talaga yun. Magpakumbabaya. Okay? Sabi nga ng Panginoon, itang magpakumbaba tayong balang meron natin June time, itataas tayo ng Panginoon. So, live in hope and live in obedience. Yan ang buhay, yan ang practical, yan ang sinasabi natin that with great privilege comes great responsibility. Responsibility na mo sunod. Okay? Naning katlo, verse 15. Ano sinasabi ng verse 15? Sa halip, yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Ano ibig sabihin niya? Live in holiness. Okay, tapos sabi ng verse 16, sapagat nasusulat, kayo'y maging banal, sapagat ako'y banal. We are holy because God is holy. Family likeness. Sabi mo, pamilya kayo. Ano ba yung apelyido mo na? Ano ba yung apelyido mo, Palo? Kayo nga pare-pareho ko apelyido, Palo. Kaya mo naman yung pamilya ng Diyos. Yung Diyos banal yun. Yung pamilya na banal yan naman. So, magpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Hindi yan madali, ha? We are holy because our Father is holy. Family likeness, relationship. Yan ang practical. Live in obedience, to live in holiness, live in what? Live in hope. May kinata mong verse. Sabi niya ini. Itak po. In verse 17. Anong tinuturo dyan? Hindi po. Malalam niya po at mayaman siya. Tingnan natin sa ating mga may relasyon sa Diyos. Ano pa ang itinuturo ng verse 17? Practical. Sa mga may relasyon sa Diyos. Kung inyong tinatawagan. Now, ito salitang kung yung buril sabihan kayo, FY hypothetical yan. Hindi siya hypothetical. Ang ibig sabihin ng kung, ito yung ibig sabihin ng kung. Gusto kong Kristiyano. In view of the fact, kung kayo Kristiyano. Ibig sabihin niya, dahil kayo Kristiyano. Yan ang ibig sabihin niya. Hindi siya hypothetical. Okay? Magduda yan. Dito salitang kung, hindi ibig sabihin niya. Pakali kayo. Sabihan na yan, huling Christian kayo. Ngayon yung kiklaim, huling Christian kayo. In view of the fact, kayo, Kristiyano kayo. Okay? So, yung salitang kung, ang ina-address ni Peter dyan ay believers, Christians. So, naningunin ko sabihin, nung ating Getty, sasabihin nyo, kayo Kristiyano. Kayo yan. May agawa. Di ba? Sabihin nyo Kenny, Pastor, ako ba po Kristiyano? Kaya yan. See? Now, kung inyong tinatawagan bilang Ama ang humahatol ng walang pagtatanggi ayon sa gawa ng bawat isa. Expounding sa lesson kayo. Okay. Ano ang Diyos sa atin ngayon bilang Kristiyano? Sino siya? Hindi lang siya Diyos. No, my friend. Hindi lang siya Diyos. At pag Kristiyano ka, huwag niyong sasabihin yung salitang inkebabo. Iwasan niyo yun. Okay? Ang mamang nasa itaas. Iwasan niyo doon. Okay? Hindi ko naman kinikriticize yung mga taong ganyan. Pero pag Kristiyano ka na, pag-iiba ang view, ang pananaw mo. Sabihan ko mugay kayo, kapatid ko, gusto niya may naliwa yung paglalaway kay Diyos, na naliwa yung paglalaway kay Diyos. Ang unang tinutumbok sa buhay ay yung tama ang kakilala. Who God is. A deeper understanding of who God is. Bakit yung nga, di ba? Mababaw na spiritual, alam kay Diyos. Pag malalim ka sa Panginoon, pati sa buhay, malalim ka. God is the deeper life. Ang Kristiyano, tandaan nyo, totoo Kristiyano, para maintindihan ninyo sinasabi ko sa inyo. Ang pinag-usapan natin dito ay buhay. Dahil ginto, lugarin mo ang kakwarin. Ang ginto,
hinuhukay talaga yan. Pag ang bagay malalim at totoo at mamahalin, pagpapaguran mo yan. Ganyan din ang relasyon natin sa Diyos. Ang Diyos sa natin dito, hindi siya rebulto. Kaya Virgin Mary makakanakin, tangkaya, sa diyan na sa pagkita. Ayan, dito. Ang pinag-uusapan nito ay isang Diyos na Espiritu na nagsasalita, nakikipag-communicate, na nagpapala. At the same time, siya ang Diyos na nagpaparusa. Sabihan ko kaya kang tapatan ngayon eh, nung ninumanikang at tsuketi, sino ka man, ang Diyos ang siyang may tama ng iyong buhay. So, naintindihan yun. Kung tinatawagan, kung inyong tinatawagan bilang Ama ang humahabol na walang pagkatangi ayon sa gawa ng bawat isa. Okay, now. Sino ang Diyos sa isang Kristiyano? Kaya hindi lang si Diyos. Inulit ko. Ano mo siya? Yes. Pasok ka dito. God is your Father. Anong turo ni Jesus Christ sa prayer sa kanyang mga alagad? Kapag kayo nananalangin, ano sabi niya? Our Father. So, sino ang Diyos sa isang Kristiyano? He is your Ako niyon. Ano ang ibig sabihin nun? That He is your Father. At kung tatangdati, kailaman, hindi kayo man siguro, hindi kayong ima at hindi kayong may-ari. Kaya yung salitang in Diyos, Father, tatangge, alayang katulad. Anong ibig sabihin kung tinatawagan ng Diyos bilang ima? Ano mo rin na sabihin niyan? Kapatid ko, hindi nyo, ano mo rin sabihin niyan? Ang totoong Kristiyano, hindi siya pwedeng hindi nag-pray. You call God your Father. Ang ibig sabihin ng tumatawag, it is a synonym for prayer. Call a synonym for prayer. Ang siyang tumatawag sa Diyos, siya nag-pray. Bakit? Diyos ko. Yan salita Diyos ko. Kasakiting magkabi, kaya miyatong tinayay. Problema kay niyato. Yung laman, parang naman, imbito na rin demonyo. Hanggat malyari yung demonyo, yan na kayo buring, lumalang kay Gino. Yan ako buring mag-attend. Gawa na kayong bisik, yung gagana ng bagay. Gawa na kayong lumalang, kay pamangin na kayo kay Gino. Kung inyong tinatawagan, ang ibig sabihin nun, ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Kasi, ayan ang sabi ng Bible eh. Anong tawag ng Kristiyano sa Diyos? Ama ko. It is a statement, it is an endearment. Ang ibig sabihin ng anak ko, yung Bible, at yung salitang Aba, muli na sabihin po niya, talagang kong kapatid, yakin nilang, Daddy o Papa, irelasyon na ng anak king kayang iba, na siya ang pinakamalapit na ang Diyos ngayon, hindi na siya remote, hindi na siya yung sinasabi mo nasa itas, kundi ang Diyos ay isang relational, isang close, isang malapit. Ay, hindi niyo. Basahin nga natin ang Galatians chapter 4. No, Galatians chapter 4, verse 6 yata. O yan, more na yan. Hindi niya. At sapagkat kayo'y mga anak, isinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak, the Holy Spirit, sa ating mga puso na sumisigaw, Aba. Sinugo ng Diyos ang kanyang Espiritu sa ating mga puso upang tayo tumawag ng Ama. Ama. Na bakit ginawa ng Diyos ito? Ikaw ay salita, huling anak ka. Huling anak na ka ng Diyos. Istong mag-pray tayo mo ng Ginoo, in Diyos ka rin nyo, at suya naman kayo ng Diyos. Pwedeng mag-pray ka, at suya rin ng Diyos, at suya kayo hindi. Yung mag-pray kayo Ginoo, at yung Diyos ka rin, at yung Diyos kayo. Kapag mag-pray kayo Ginoo, dapat at yung Diyos kayo. Otherwise, pwedeng makipag-communicate. That's why God sent His Spirit into our hearts that we call ng Abba. Kung wala, mo rin sabihin ng Espiritu ng Kristo. Sa totoo lang, folks, ladies and gentlemen, sa totoo lang, ito nga yung anak na ng Diyos. Anak na ng Diyos, ika? Ako anak ng Diyos. Anak ng Diyos.
Isang anak ng Diyos. Sino yun? Jesus Christ. At kapag sinasabi mong anak ka ng Diyos, inilalagay mo ang iyong lugar sa lugar niya. Sino? Kailangan ng tao. Mag-pray kay Diyos at yung Diyos kayo. That's why He sent His Spirit. Sana nakaintindihan nyo kaya pray mo sabihan. Kaya itong Kristiyano, at yung Holy Spirit ka na ako. That's why. I know, I believe that you may know that you have eternal life. In Kristiyano, kaya mangapkap, kaya magalasyo di malas. In Kristiyano, kaya Bible, lalo na po natutuwa na magloyo. I know, I believe, we know, I know that I have eternal life, that God is my Father. You see, gusto kaya kagamit ang kwentong kutsero, mga kapit, sigurado, ali, ang Panginoon, nagpapatotoo, binibigyan tayo ng katiyakan. Read first, Diyos siya in Diyos, bibigyan katiyakan. That's why, istong minsan makibudol sa akin, manalangin na mo. So, ikit siya nga yan privilege yung mag-pray. Privilege. Privilege. So, yan ang ibig sabihin niya. Kung tinatawagan ninyo, ang Ama, God is your Father. It's your privilege. Sabi ng isang sister na nagsabi sa akin, sabi niya, akbal nung OA yan pero pakiramdam ng sinabi niya. Mas nararamdaman ko ba na Ama ko ang Diyos kesa tunay mo masalamat? I agree. Kayo, mas manandaman nyo na talagang pengari yung Diyos kesa kanyang pengari kanya. Gustong ali. Gustong ali. Church. Mas panandaman ko na yung Diyos tatangkin kesa kanyang dating tatang. Mas nararamdaman ko na God is so near, is the truth, is faithful, is God. He loves me. Alam ko, ang Diyos napakalapit. Yan ang ibig sabihin ng Ama ko, na ang Diyos ay malapit. So, sabi mo, nakal ka problema, my friend, you pray. Nakal yung problema in church, you pray. Wala kayong manggagawa, wala kami talagang mga yan, you pray. Buriya mo yung Diyos, magic ka tabing-tabing malagwing Christian life. Wala kayong Bible doon. Alang automatic at tabing-tabing lakas. Tamo mag-grow. Tamo, alangan, you pray. Magdepende mo talaga kay Diyos. At aranasan mo na mag-depende kay Diyos. Nakalta, problema kay Aldo, na yung kinata mo. Experience. Wala nang gawang tao. Not yung secret. Take refuge in God. He is your Father. Concern nyo, kadurana ka, makalawig ka, makatutugya ka, panulan mo ito. That's why Father is so near. He's faithful. He who comes well must believe that He is. And He is a rewarder of those who diligently seek. Kilala mo yung itatang mo? Kilala mo yung iba? You pray. Kaya yung mga aral, bayo ka marap kayong audience. Yung audience mo yung Diyos. Di kayong mag-song lead, di kayong magtatang gitara. Bayo ko, kailangan naman yan. Dapat kayong Diyos makababag kayo. At uling balo kung talagang sabatanan ng demonyo kaya mo ay magbiyasa kang mag-pray. Basta may Ephesians chapter 6. Puputulin ko muna dito. Same time. Magalit po sa akin. Mari tayo na isang awitin. Ang awiting ito ay it's supposed to be awit natin mga Kristiyano, living for Jesus. Meron ka bang kopya? Okay. Ganito talaga yung Kristiyano, tayo ay nabubuhay hindi sa ating sarili. Hindi kay Kristo. Siya nag-aaral ng kanyang buhay para sa atin. Let's sing this song. Living for Jesus. Pwede po tayong tumayo? Pwede po ba? Kikita nyo? Living for Jesus, a life that is true. Striving to please Him
in all that I do. Yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh, Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thy atonement, please give Thyself for me. I know no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give, yes, for to live. Oh, Christ, for me. Verse 2. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give, yes, for to live. O Christ, for Thee. Sing it. Living for Jesus wherever I am, doing each duty in His holy name, willing to suffer affliction and loss, giving each trial part of my cross. This church. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee. O Christ, for Thee alone. Last verse. Living for Jesus through earth little while, my dearest treasure, the light of His smile, seeking the lost ones He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, Lord. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I owe no other master. My heart shall be Thy throne. My life I give for to Thee. O Christ, for Thee. My life. My life I give henceforth to Thee. O Christ, for Thee.
Panginoon, tulungan mo kaming ipabuhay ang mga salita mo, maging ang awiting ito. Nais namin pasalamatan kayo dahil sa ginawa niyo sa buhay po namin. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang bumaba, ikaw ang unang humanap sa amin. Maraming salamat dahil sa ginawa mo kami ligtas. Kami nagkaroon ng direksyon. Kami nagkaroon ng katiyakan, pag-asa sa buhay. Hiningi po namin, Panginoon, ng umawa. Kapabuhay kami ng buhay araw-araw ayon sa inyong sinasabi. Mabuhay kami sa pag-asa. Mabuhay kami bilang masunurin. Mabuhay kami sa kabanalan sa lahat ng paraan ng buhay. At mabubuhay kami ng may banal sa inyo habang kami ay naglalakbay sa maikling buhay na ito na ginagawa namin sa daigdig na ito. Panginoon, kami paniwala sa aming sarili, wala kami magagawa. So kami pangasa sa inyo. Please, Lord, just to pray. Teach us to pray. Ipaalala mo sa amin na ikaw ay isang ama sa amin bilang yung mga anak. Ano man ang kabalisahan namin, ano man ang aming mga takot sa buhay. Di po ba, yan ang sabi ng 1 Peter 5:7. Sandal namin sa inyo lahat ng aming mga kailangan, lahat ng aming kahinaan, sapagkat ikaw ang nagmamalasakit sa amin. Maraming pong salamat sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning. May God bless you. Thank you. Salamat. Hindi po hindi lahat. Ipanalangin. Panginoon, muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Tinatanggap, Panginoon, ang inyong salita sa araw na ito. Spiritual. Hindi na naman ito. Ngayong araw din ito, Panginoon, sa mga dito, papasalamat sa gayong physical sa amin at aming pagsasaluhan, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mga kamay na inyong ginamit at nawakan habang kami. Pagkain ng physical, Panginoon, ikaw po ang aming pagpalain. Usapan.